Ang Magic Silya ni Titoy. Kwento ni Russell Molina at guhit ni Marcos Nada. Maliit lang ang baryo namin, kaya siguradong madali mo kong mahahanap. Madalas akong nasa plaza, kasama ni Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at nangahabol ng tutubi. Pag dumaan ka, ipakikilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya ko. Pambihira ang tawag niya, kala mo pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Texman, magic talaga. Merong 2 gulong na di nabubutas, kahit idaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina, konting tulak lang, aandar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang ang gara. Minsan sasakay lang kaming 2 sa magic silya at bigla itong nagiging kotse. Brum! Brum! Tabi kayo! Tabi kayo! Hiyaw namin habang naktaas ang mga kamay. Minsan nagiging eroplano ito. Eng! Eng! Ang sarap lumipad! At walang biro, nagiging tren pa ito. Toot! Toot! Magic talaga. Hep! 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 Sana naman ang punta mo, ha? O laging habol ni nanay pag tatakbo na ako sa labas. Diyan lang po kasama si Titoy, ang lagi ko namang sagot. Saan dyan? Sa may buwan po, sigaw ni Titoy mula sa labas sabay tawa na parang pabo. Di alam ni nanay pag nakasakay kami sa Magic Silya ni Titoy kung saan kami nakararating. Noong isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa May Sapa at mayroon pang party. Doon nagko-concert ang mga kuliglig habang nagtatambol ang mga palaka. Rock and roll pa ang tugtog nila. Galing, no? Kahapon na may nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Doon ay nagsasalita ang mga isda. Ang gara ng silya nyo, ha? Ang bati ni Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lamang namin siya ng tinapay at nagpaalam na kami. Marami na kami napuntahan ni Titoy sakay ng kanyang Magic Silya, mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat, at sari-sari lugar na kakaiba. Bibilig ka. Sayang nga at kami lang ang nakapamamasyal. Yung mga ibang bata kasi ayaw makipaglaro. Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumadaan sila, nahihiya ata. Pag nasa klase sila, di nila niyayaya si Titoy mag-basketball. Di nila pansin ang kotse pag umaarangkada. Di rin nila rinig ang eroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni Titoy. Wala kasi siyang paa. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata, sabi ni nanay sa akin. Kaya para makaparoon pa rito siya, kailangan niya ng wheelchair. Oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa Magic Silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kaiba sa inyo, di ba? Tara na, hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga, kahit walang paa, kung saan-saan nakararating. Balang araw, makabibisita rin ang mga ibang bata kay Haring Plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw ay makikita nilang walang ipinag-iba si Titoy sa kanila at mahahanap din nila ang aking makita, isang kaibigan. Dumaan ka sa plaza, dito mo kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakikipaghabulan sa tutubi, nakasakay sa Magic Silya. Dito natatapos ang kwento.